Hello mga palalabs! Ngayong araw na ito ako ay magluluto ng pritong lumpia. Pero unahin muna natin na lutuin yung ating gulay. Ilagyan muna natin ng mantika ang ating paggigisahan. Ito pong aking isasahog na ito ay ginawa ko itong homemade na spam, chicken spam. Meron pa akong tira. So, yun na yung aking isasahog sa aking lumpia. So, next time, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng chicken spam. So, unahin muna natin yung chicken spam. Prituhin natin ng kaunti. Susunod na natin yung sibuyas. Susunod naman natin ay ang carrots. So, dalawang klase lang po ng gulay ang aking ilalagay ngayon kasi ito na lang yung available sa aking pantry, sa aking ref. So, yan na lang ang aking ilalagay. Hindi po muna ako maglalagay ng tubig kasi paglagay ko ng repolyo nito, magsasabaw ito. So yan, continue lang natin yung pagbibisa ng ating carrots. Po natin yung ating cabbage. And mamaya pagkalagay nito, titimplahan ko na rin yung salt and pepper and lalagyan ko rin siya ng kaunting chicken seasoning. Yan na natin ng patis. Unti lang po na patis. And chicken seasoning. Haluin po na natin. And lagyan din natin ng kaunting salt and pepper. Kami po ay mahilig sa pepper. At lagyan natin ng kaunti papatis kasi hindi na po siya masyadong ano pa. Lagyan natin ng kaunting alat. At isa po sa mga sekreto ko para hindi moist ang aking lumpia. Ilalagyan ko po ng kaunting sotanghon para ma-absorb niya yung sabaw na nandito sa ating gulay. Yan po, nakakatulong po yan para dry yung ating lumpia. Pinutol-putol ko yung aking sotanghon para madali siyang balutin. So yan po yung technique ng aking lumpiang gulay. Yang na yan, nakakatulong mag-absorb ng moist ng gulay. Kaya pagka binalot nyo siya, malutong yung inyong lumpia. Diba?
May mga time na tayo pag nag-ano tayo ng lumpia napubutas yung lumpia wrapper natin kasi mabasa yung ating gulay. But this one, hindi po ganoon. Kasi dahil na-absorb na ng sotanghon. At saka hindi rin ako naglagay ng liquid dyan. Hinayaan ko yung gulay, yung tubig ng gulay ang magkatas. So, antayin lang muna natin ito na medyo lumamig-lamig ng kaunti. Tapos, i-ready na natin yung ating lumpia wrapper. Okay. So, ito po ang gagamitin kong lumpia wrapper. Kaya lang frozen pa siya. So, antayin natin siyang to. So, malaki ito. Parang ilang inches ba ito? Hindi ko alam kung ilang inches ito. Pero 20 pieces po ang laman ito. Kaya kailang natin itong defrost. Kung titinan nyo, wala talaga siyang tubig. Ayan o. Kasi na-absorb na ng sotanghon. So, magbabalot na po tayo. At meron din akong inihanda dito na flour na pang-seal ng ating lumpia wrapper. Medyo frozen pa siya ng kaunti pero okay na rin, malambot na. So, ayan po, pinagtanggal-tanggal ko na muna sila. Pinaghiwa-hiwalay ko na para dire-diretso yung aking pagbabalot. Lagay muna natin ito sa tabi. At mag-start na tayo magbalot. Konti lang tayo maglagay kasi gusto ko crunchy yung aking. Naghugas na po ako. Nalinis ko yung aking kamay. So, babalutin na natin ito ng isa-isa. Ganito lang po siya. Okay, see you pagkatapos. Tapusin ko muna yung pagbabalot. So, ayan na nga po. Natapos na ang ating lumpia wrapper. Ang ating lumpia. Nabalot na natin yung ating lumpia. Pero tingnan nyo. Alam nyo, meron akong sobrang 4 na piraso na lumpia. Ang ginawa ko, pinagputol-putol ko siya, ginawa ko siyang quarter bawat isa at inilagay ko, pinover ko siya ulit dito. Ayan, kaya medyo makakapal yung kanyang balot. Secured na secured siya, hindi siya puputok. Anyways, maraming salamat. So, alam niyo naman po ito, pagka siyempre nabalot na piprituhin. So, ganun din, parang kakatulad din ng ating ginagawang lumpia, piprituhin natin. At isasausaw sa gusto nating sauce. Maraming salamat po. Ito po ay aking ilalagay sa ref muna kasi mayroon pa kami ulam. Thank you. Maraming salamat.